Ang problema, yung drugs kasi, lalo na itong shabu, it's easy to manufacture. Mura, tapos mapagbili mo, pera ka agad. Na usually, in a barangay, kung lahat ng mga bata dyan malulong na sa droga, may steady income ka na. At bakit nangyayari yan? Kasi ito si A, pag natamaan na siya, wala siyang pera, lalo mahirap lang, maghanap yan siya ng B na dikitan niya para to sustain his habit. Ito namang si B, maghanap ng C, and so on and so forth. Ang problema, karamihan dito, walang pera. Kung nagmamanufacture ng papel ng pera yan, okay lang. Kasi bayad mo lang eh. Ang problema kasi, ang addiction, pag wala na, magnakaw, mag-hold up, tapos pag nabangag na, mag-rape. So, it will destroy the community. And eventually, pag lahat nasa community to community, it will destroy the country. Kasi sinabi ko sa kanila, wag mong gagawin yan kasi you will destroy the country. And I will not allow it. Bahala na kayo sa ibang panahon. Mabutit naman kumalma talaga sila. Alam nila, I meant business. Kung anong klaseng paraan ko, nalaman naman ng lahat ng tao, di sige. So, but you have to make a stand. Ngayon, still, pero hindi ko naman trabaho yan. I just remind everybody that, do not destroy our children. Iyan na lang. Masakit sa amin yung pinagpaaral namin, tapos after high school sa college na, lulungin mo sa droga, you destroy the future, destroy the family. And if you put one drug addict in a family, that family becomes dysfunctional. Yan ang masakit dyan. Lalo na yung mga nanay, tatay, lalabas ng bayan para lang magpakain, magpadala, bigay ng edukasyon ng mga anak nila. Tapos sige la padala dito, ito namang mga sige dikit-dikit doon. So lang lahat ng pera ng pinadala sa pagod ng mga nanay pati tatay, pagdating nila pornada kasi ang mga anak nila gonggong na. O kayo mga maintindihan ninyo kung bakit yan. Ganon ako naghinakit. Ganon ako nasisirain ninyo ang buhay ng mga anak namin.